Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello sa inyo, Popoy at Bea, and of course, magandang araw sa lahat ng mga nanonood at nakatutok sa Dear MOR. My name is Marjorie o Marge na lang for short. I'm 29, almost going 30 years old and currently working from everywhere. Yung trabaho ko kasi requires me to travel here and there pa rin kahit may pandemic. Pero napasulat ako sa inyo kasi feeling ko kahit papaano, kapupulutan nyo ng aral yung buhay pag-ibig ko. Umpisahan ko ang istorya ko with Ace. Nakilala ko si Ace nung college pa lang kami. Niligawan niya ako and eventually naging kami na nga. Sinagot ko siya kasi he was full of life nung college kami. Siya yung maligalig kumbaga. Ang daming pangarap, ang daming gustong gawin, nakakadala yung excitement niya sa buhay. And I thought, this guy's good for me. Pero Popoy at Bea, sinagot ko si Ace without expecting kung hanggang saan ang mararating ng relasyon namin. But lo and behold, inabot kami ng ilang taon. Hanggang sa nagtatrabaho na kami. Taga Laguna talaga kami pero lumuwas kami ni Ace ng Manila para magtrabaho. At first, magkaiba pa kami ng tinutuluyan pero eventually we decided to live together. Ang nakakatawa nito, Popoy at Bea, wala pa kaming isang taon na magkasama sa bahay, isang pangyayari na ang bumago sa buhay namin. Love, ikaw na magdala ng mga gamit natin. Ako na dito sa pagkain. Sige. Oh, okay ka lang? Oo naman. Ikaw, okay ka lang? Oo. Hindi ka kinakabahan? Bakit naman ako kakabahan? Excited, oo. Wow! Buti ka pa, no? Palibhasa kasi family ko tong kakausapin natin. O bakit? Family ko na rin naman sila. Pag masaya, oo. Ewan ko lang pag may matinding problema. Relax ka lang, love. Wala tayong ginawang masama. Wala tayong kasalanan. Hindi tayo mangungumpisal. Mag-share tayo ng magandang balita. Kaya halika na. Labas na tayo ng kotse. O ayan na si Tita Grace sa may pinto. Bahala na nga. Marjorie, nak, Hi, Ma! pasok na kayo. Oo, Ma, ito na. Hello, anak. Namiss kita. Miss you rin, Ma. Ito pala mo, pasalubong. Ay, thank you, nak. Nako, marami ring pagkain sa loob. Hi po, Tita Grace. Hello, Ace. Aba, parang pumapayat ka yata, ah. Nagji-gym ka ba? Medyo po. Naku, mabuti yan. Para humaba ang buhay mo. Oh, tara na sa loob. Naghihintay na papa mo, Marjorie. Yes, Ma. Sige po. Oh, buti naman naisipan yung dumalaw dito. Opo, Tito. Pasensya na po kung sobrang dalang namin pumunta dito. Ako po personally, kahit weekend po kasi may trabaho kami. Tama yan. Habang bata pa, iba natin yun ang mga buto nyo. Teka, Mama, asa si Justin? Tinawag mo na ba? Oo, tinawag ko na. Teka, tatawagin ko ulit. Justin! Justin! Kakain na, anak! Eto na, Ma. Tama na yung kaka-computer mo. Kain na. Nandito na ate mo, oh. Eto na nga, Ma, oh. Ba, ano nilalaro mo, Justin? Call of Duty, Kuya Ace. Namimiss ko na rin maglaro niyan. Oh, laro tayo mamaya after kumain. Sige. Gusto ko yan. O, mamaya na usapang laro. Kain muna. Mama,
pakiabot nga yung kanin. Kanin? Ay, teka. O, eto o. Wow, sarap ng ulam. Sabihin mo na. Mamaya na, kumakain pa eh. Ito na yung perfect time eh. Baka mawalan sila ng gana. OA naman nun. Sabihin mo na, Marge. Please. Huwag mo nga akong pangunahan, Ace. Maganda nga yung nandito yung buong family mo eh. Ace, isa. Ano nga atin, Marge? Anong pinagbubulungan nyo dyan? Kasama nyo naman kami. Bakit pa? Ano yun? Wala. Si Marge kasi tsaka si Ace para mga daga na nagbubulungan. Si Marge po kasi, tito, may gustong sabihin. Ace, ang kulit! May gustong sabihin? Ano yun, anak? Ano po kasi, Ano yun, anak? Ikakasal na kayo, ate? oh my God, no! No. Hindi yun, ma, pa. Hindi! Tagal naman kasi magsalita, ate. Ano ba yun? Ano kasi, ma, pa, magiging Magiging ano? lolo at lola na kayo. Ha? Talaga ba? Ano raw sabi ng ate mo, Justin? Buntis si ate, ma. Ano ka mo? Buntis? Buntis ka, Marge? Yes po, tito. Well, wow. Ang galing. I mean, congrats. Congrats na. Congrats, Ace. Thank you po. Uy, ma. Sorry. Nagulat lang ako. Pero I'm... ewan ko. Teka nga lang pa, ha? I-absorb ko muna yung balita. Congrats, ate. Congrats, Kuya Ace. Thank you. Tito Justin ka na, ha? Oo nga, promoted na ako. Ano pala tong salo-salo natin? Celebration pala to. Wow, magiging lolo na ako. Magiging lola ka na, ma. Oo nga eh. O, Ace, mabuting usapan tayo mamaya, ha? Sama ako, pa. Huwag ka na. Mag-computer ka na lang. Lo, O siya, kain na tayo. Mamaya ay marami tayong kailangan pag-usapan. Ma? O, nak. Alis na po kami ni Ace, ma. Ganun ba? Teka. Ma, umiiyak ka ba? Ma. Sorry, ma. Sorry po. Sorry po na disappoint ko kayo. Ano ka ba? Hindi naman ako disappointed. Blessing yan. Blessing. Sorry, ma. Syempre, gusto ko sana ikasal muna kayo bago magka-baby. Tsaka, nagawa mo ba lahat ng gusto mong gawin, nak? Kapag nagka-baby ka na kasi, wala na. Lahat ng atensyon mo nasa anak mo na. Shh! Huwag ka nang umiyak. Baka ma-stress ka pa. Masama sa bata yan. Hindi ako disappointed, anak, ha? Nagulat lang ako. Gets mo naman yun. Sorry, mama. Alagaan mo sarili mo, anak, ha? Hindi ka na baby. Hindi na baby yung baby ko. Marge? Nako, hinahanap ka na ni Ace. Lika na, labas na tayo. Love you, mama. Love you too, nak.
Popoy at Bea, I was 25 years old nung nabuntis ako. And 7 years na kami ni Ace during that time. So sa pamilya naming dalawa, hindi na siya ganun ka-big deal. I mean, big deal pa rin, pero kahit papaano, mas tanggap agad ng mga magulang namin ang unexpected blessing. Nasa tamang edad na kami at may magagandang career na kahit papaano. Meaning, kaya na namin ni Ace bumuo ng sariling pamilya. Kasal na lang ang kulang, pero syempre, hindi muna yon ang priority namin. Dagdag sakit sa ulo kasi ang pag-aayos ng kasal. Ace and I wanted to take things one at a time. Kaya tuloy lang kami ni Ace sa pagtatrabaho sa Manila. Wala namang problema sa pagbubuntis ko physically. Pero emotionally and mentally, ibang usapan pala yun. Popoy at Bea, wala namang nag-orient sa akin na kapag ang babae pala nabuntis, pwedeng sapian ng kung ano-anong hindi mo maipaliwanag na nilalang. Yes, sir. Yes, sir. Opo, akong bahala, sir. Gagawan ko po ng paraan, sir. Opo. Ace, nabayaran mo na ba yung internet tsaka yung kuryente? Oo nga po, sir. Kaya nga po. Ace! Yes, sir. Ako po bahala. Ace! Dadaanan ko po. Opo. Paalis na po ako. Sige po. Bye po. Ace! Ano? Oh, ba't nagagalit ka? Kita nang may kausap ako sa phone eh. Sino ba yun? Boss ko yun, Marge. Boss ko. Tapos nagsisisigaw ka dyan. Oh, ba't nagagalit ka? Bakit ba ha? Ano ba yon? Tinatanong ko kung nabayaran mo na yung kuryente tsaka internet. Babayaran ko ngayon. Ngayon? So, ibig sabihin hindi pa. Nung nakaraan pa yun ah. Marami nga kasi akong ginagawa sa office, di ba? Di sana pag uwi mo. Paano ako makakadaan sa payment center? Palagi mo akong pinagmamadaling umuwi. Kasalanan ko pa, ganon. Hindi naman. Pero ito na nga magbibihis na ako para makaalis. Oh, saan ka pupunta? Babayaran ko yung bills. Babayaran mo yung bills? Bakit parang aalis ka kasi may dadaanan kang iba? May pinapa-double check lang yung boss ko. Kaya sakto isasabay ko na rin yung bills. Siguraduhin mo lang na trabaho yung dadaanan mong yan ah. Magbibihis na ako, Marge. Huwag mo na aksayahin yung energy mo sa walang katuturang iniisip mo. Magpahinga ka na lang dyan. Mabilis lang ako. Love, likot mo. Love, huwag ka malikot. Love. Di sa labas ka matulog. Ha? Reklamo ka ng reklamo dyan. Teka nga. Ano bang problema mo? Ewan ko! Teka, umiiyak ka ba? Bakit? May masakit ba sa'yo? Masakit ba tiyan mo? Wag mo nga akong hawakan! Teka, ano bang problema mo ha? Anong oras na ba? 2:00 na ng madaling araw, Marjorie. Oo, alam ko! Bakit gising ka pa? Ababali ko! Kung alam ko paano ako makakatulog, di sana kanina pa ako na-knock-out. Kanina pa ako balisa pero ikaw ang sarap-sarap ng tulog mo. Para kang walang pake. Ha? Anong... Marge, ano bang gusto mo? Dali na, sabihin mo sa akin anong problema. Ewan ko nga! Ba't umiiyak ka? Ewan ko! Kulit! Ano bang... Kasalanan mo to eh. Ano na namang... Kung nag-ingat ka sana, di sana hindi ako nabuntis. Marge, what the hell? Hindi mo alam kung gaano ako nahihirapan ngayon. Marjorie, seryoso na. Nawiwirduhan na ako sa'yo. Para kang nababaliw eh. Anong sabi mo? Ako? Baliw?
No, ang sabi ko parang nababaliw. Ganon din yon. O hindi ikaw magbuntis. Sige, tanggalin mo tong bata, ilipat mo sa'yo. Marjorie, kumalma ka nga. Palibasang saya ng buhay mo eh. Hindi ikaw yung nahihirapan. Nagagawa mo kung anong gusto mo. You're living your life. Puwisit ka. Marjorie. Paano ako ha? Marge, Paano yung mga pangarap ko? Paano yung career ko? syempre magagawa mo. Magagawa ko pa rin? Ang alin? Wala na, Ace. Magiging housewife na lang ako forever. Wait, magiging housewife nga ba ako? May bala ka bang pakasalan ako, ha? My God, Marjorie. O bakit ganyan yung reaction mo? Oh my God. Wala kang plano, no? Binuntis mo lang ako and that's it? Sa labas na lang ako matutulog. Sabi ni, wala kang plano at all. Tingnan mo yan. Lalayasan mo ko ay kinakausap pa kita. Wala kang paki sa akin, Ace. Wala kang paki at all. I hate you. I hate you. I hate you. Love, andito na ako. Saan ka galing? Sa trabaho, malamang. Sa trabaho? Umalis ka ng 6 a.m. tapos umuwi ka ng 11 p.m.? Nurse ka ba, Ace? Ang alam ko, engineer ka. At ang alam ko, wala ka sa office buong araw. So, saan ka nang galing? Pwede ba, Marjorie? Pagod ako. Wala akong time i-entertain yung walang kwentang interrogation mo. Interrogation? Agad-agad? Nagtatanong lang ako, feeling mo interrogation na? Bakit? Guilty ka? Wala akong babae kung yan yung iniisip mo. Eh, saan ka nga galing? Ni hindi ka man lang tumawag sa akin buong araw, hindi mo man lang ako kinumusta. Nagtrabaho, Marjorie. Nagtrabaho ako. Ngayon, hindi ko kailangan ipaliwanag sa iyo lahat ng pinaggagawa ko kasi hindi mo rin maiintindihan. Kaya kung pwede lang, kahit ngayon lang, itiko mo muna yung bibig mo. Kahit yun lang itulong mo sa akin, pwede na. Itulong ko sa'yo? Sinasabi mo ba wala akong tulong sa'yo? Bakit? Meron ba? Dinadala ko lang naman tong anak mo. O edi salamat. Laki pala ng utang na loob ko sa'yo. Anong sinabi mo? Hoy! Hoy! Huwag mo akong tatalikuran, ha? Alam mo, Marjorie, magpapaka-honest na ako sa'yo. Kung di ka lang buntis, matagal na kitang iniwan. Ah, really? Bakit? Di mo kaya? O may iba ka na? Hindi na kita kaya. Pero salamat, binigyan mo ko ng idea. Tatry ko na rin naman para solid na yung dahilan ko para iwanan kita. Actually, wait. Parang meron na pala. We have a new office mate. Ang ganda. Maligawan nga bukas. Sige ba? Yun lang pala eh. Mag-empake ka na. Gagawin ko talaga yan. Sure! Be my guest! Okay, sige. Sabi mo yan ha. Ikaw nagpaalis sa akin ha. Of course. Kahit yan pang ipagkalat mo sa lahat, I don't care. Sigurado ka? I said I don't care! Di na, di ka pipigilan. Ikaw ay hahayaan. Ang iwanan akong mag-isa. Titiisin ko na ang lahat ng sakit ng ako'y iyong pinagpalit. Pakiusap ko lang, huwag nang magbalik. Diyan ka magaling. Sa pag-iyak. Kala mo madadaan mo sa iyak lahat. Feeling mo luluhod ang mga tala pag gumawa ka. Magpasalamat ka, Ace. Pag-iyak lang yung ginagawa ko. Ito na lang yung pumipigil sa akin para sakalin ka.
Kaya bilis-bilisan mo na mag-empake kasi pag wala akong naiyak, ipupulupot ko na yung necktie mo sa leeg mo. Kaya umalis ka na, Ace. Lumayas ka na. Ayokong manganak sa kulungan. I'm pretty sure you're not worth it. Darating din ang araw na yun, malilimutan kita. Ang lahat ng sakit ay unting mawawala. Dahan-dahan akong ingiti, makakayanan ko na. Hanggang dito na lang, tinatapos ko na. Popoy at Bea, aminado talaga ako na para akong halimaw nang buntis ako. Ang bilis uminit ng ulo ko, napaka-sensitive ko, palagi akong nag-overthink. Minsan, hirap ako makatulog, o kaya minsan inaatake ng anxiety. Kay Ace naman, hindi ko maintindihan pero parang halos lahat ng ginagawa niya ay nakakapang-init ng ulo. Palagi ko rin siyang pinagdududahan. Kaya madalas tuloy kaming mag-away. Kasi for some reason, hindi ko talaga mapigilang ilabas agad kung ano ang nasa isip ko. May magalit man, may masaktan man o wala. Ang weird talaga ng pagbubuntis ko. I was really not myself during that time. Kaya hindi ko masisisi si Ace na mapagod sa akin. Understandable kung gusto niyang makipaghiwalay. Kaso, Popoy at Bea, hindi ko naman lubos maisip na nanamnamin ni Ace ang pakikipaghiwalay sa akin. Naging baliw man ako nung buntis ako, naging absentee partner naman si Ace. Ang magaling na lalaking yun. Okay lang wag niya akong balikan. Pero para pati ang anak niya, kalimutan din niya, foul na yon. Ace was nowhere to be found, kahit nung araw na nanganak ako. Ace, please lang. Please lang. Ano to? Ako lang mag-isa? Ako lang gagawa ng lahat? Paano ko aalagaan tong batang to? Paano ko to palalakihin? Pera, saan ako kukuha ng pera? Paano ako magtatrabaho? Paano to? Paano to? Hindi ko to kaya mag-isa. Hindi pwedeng ganito. Ate? Uy, ate, Justin? okay ka lang? Pinagsasasabi mo dyan, para kang mangkukulam na ewan. Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko dito? Malamang binabantayan ka. Ha? Kailan ka pa nandyan? Kagabi pa, malamang. Nung nilipat ka kasi dito sa kwarto mo, wala kang malay kaya hindi mo ako nakita. Kanina ka pa ba gising? Sorry bumili ako ng pagkain sa babae. Ang tagal, dami kasing tao. Sino kasama mo? Sina mama tsaka si papa. Sumugod kaya kami dito kagabi nung tumawag ka na sabi mo pumutok na yung ano mo, yung nga ba yun? Yung tubig sa tiyan ba yun? Kasama mo, sina mama? Malamang, andito kaming tatlo kagabi pa. Okay ka lang? Groggy ka pa yata eh. Asan sina mama? Umuwi sa apartment mo sandali para maligo tsaka kumuha ng gamit mo. Ayaw nga umuwi ni Papa eh. Kaya lang nakakahiya yung suot ni Papa, butas-butas. Di na kasi nagbihis kakamadali na makaluwas. Yung baby ko, asan na yung baby ko? Andun sa nursery. Nag-request si Mama na baka pwede dun muna sandali. Wala kasi magbabantay eh. Galing no?
Walang tiwala sa akin. Kala naman nila hahagis ko yung bata. Pero ate, ang cute! Mukha siomay! Pwede mo ba makuha? Tanong mo nga sa nurse kung pwede na ibalik dito sa kwarto. Gising na kamo yung nanay. Sige. Tatanong ko. Pantay ate. Naku, pag nakita mo si baby, kamukha lang din ng ibang bata. Sira ulo, dalian mo na. Oo, teka. Oh ha? Sabi sa'yo mukha siomay yung anak mo eh. Manahimik ka nga, Justin. Baka magising eh. Hi, baby. Hi. Si mami to. Ganda-ganda naman ang baby ko. I love you. Love ka ng mami. Lagot ka ate, pinaiyak mo. Oh my God, bakit siya umiiyak? Oh my God. Baka nagugutom, padidehin mo. Asan yung dede? Aba malay ko. May dinala ka bang dede? Wala. Ay, ito pala, may binigay na newborn kit. Pero wala naman dede dito eh. Anong gagawin ko? Ewan ko ate, ako ba nagbuntis? Ipalatch mo sa'yo, Marjorie. Mama! Oh, huwag kang magpanik, anak. Relax. Ibaba mo yung hospital gown mo. Padedehin mo sa suso mo si baby. Ha? Hindi ka ba nag-research, anak? Nag-research, pero... O eto, nursing cover, isuot mo. Dali na, ipalatch mo na yung bata. Ganito, ma? Tingin? O yan, sige. Tapos ayusin mo yung hawak mo. Iusog mo yung kamay mo. Tingin? Ganito? Oo, yan, sige. Tapos ayusin mo yung hawak mo. Iusog mo tong kamay mo. Ganito? Dapat komportable yung ulo ng bata. Tapos? Nangangalay ka ba? Hindi naman po. Yan, okay na yan. Paano to, ma? May nadedede na ba siya? Pwedeng meron, pwedeng wala. Pero kailangan mag-umpisa ka sa ganyan para malaman ng katawan mo na kailangan mo nang mag-produce ng gatas. Justin, tanong mo nga kung pwede nang kumain ng ate mo. Okay po. At saka isama mo ng papa mo pabalik, andun siya sa accounting. Sige po. Accounting, ma? Oo, pinacheck ko na yung running bill. Kinuha ko na pala yung mga papeles mo, yung PhilHealth at saka yung SSS. Kinuha niyo po? Oo, syempre. Malaking tulong yun sa gastusin sa panganganak mo. Tsaka sabi ng doktor mo, pwede ka na raw umuwi bukas. Bukas? Pero ipapacheck muna kita kung okay ka na. Tsaka dun ka muna sa atin umuwi, ha? Para may makasama kayo ni baby. Kung kami naman yung lilipat sa inyo rito sa Maynila, para tayong mga sardinas sa apartment mo. At least sa atin, sariwa ang hangin. Tsaka may sariwang pagkain. Mas madali kang makaka-recover. Aba, sinilip ko yung laman ng ref mo. Puro mga tira-tirang pinadeliver mo lang. Tapos puro kadilata, instant. Hindi ba sapat ang sweldo mo, anak? Bakit hindi ka bumili ng maayos na pagkain? Ay nako, kung alam ko lang na ganito ka mamuhay sa Maynila, baka matagal na kitang kinaladkad pa uwi. Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Mama. Oh, bakit ka umiiyak? Bakit, Marjorie? May masakit ba sa'yo? Anong problema? Thank you, ma. Thank you. Nagpapasalamat ka. O bakit ka umiiyak ng ganyan? Oh, sino yung umiiyak? Yung apo ko ba? Ang lakas naman ng iyak niyan. Sira, yung anak mo yung naririnig mo. Oh, bakit umiiyak yan? Ikaw talaga, Grace. Ano na naman pinagsasabi mo? O bakit ako? Wala akong sinasabi, ha? Bigla na lang umiyak yan eh.
Sinong umiiyak? Ate mo, anak. Lo, ginawa mo, ma. Bakit ako na lang palagi? Marjorie, tumahan ka na. Di pwedeng nai-stress ka. Baka epekto yan ng panganganak mo. Kaya pagkatapos mong padidehin si baby, matulog ka na ulit. Thank you, Ma. Papa, thank you. Thank you po talaga. Popoy at Bea, ilang linggo bago ako manganak, pakiramdam ko talaga mababaliw na ako. Wala kasi si Ace. Walang text o tawag. Kahit yung pamilya niya, hindi alam kung nasan siya. Noong una, nangangamusta pa, pero eventually, unti-unti rin nawala yung pagpaparamdam niya. At honestly, akala ko talaga mababaliw na ako. I was having panic attacks every now and then. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko mag-isa. Paano ko bubuhayin yung anak ko? May trabaho ako, oo, pero mapagsasabay ko ba ang pag-aalaga ng bata at ang pagtatrabaho? Makakaya ko ba maging single mother? Babalik pa ba si Ace? Sinong makakasama namin? Sinong makakatulong ko? Pero lahat ng mga katanungan yon, Popoy at Bea, ay nasagot nung nanganak na ako at nung makita ko na ang pamilya ko. Napaiyak ako sa ospital noon, Popoy at Bea. Nung una, iyak na awang-awa ako sa sarili ko. Pero eventually, tears of relief ang iniyak ko when I realized I was not alone. Sa totoo lang, ang pamilya kong sumagip sa akin bago ko tuluyang mahulog sa postpartum depression. Kasi bakit ko nga ba inaalala ang isang taong inabandona na ako kung andyan naman pala ang pamilya ko? Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Sandamakmak. Popoy at Bea, being a first-time mom was both amazing and traumatizing. Amazing kasi ibang klase yung pagmamahal na meron ka para sa anak mo. Doon ko lang naintindihan yung unconditional love. Yung willing kang gawin ang lahat para sa isang maliit na tao. Yung naisip mo na agad ang future. Yung nai-inspire ka to be a better person. Pero traumatizing kasi wala kang tulog. Masakit ang buong katawan mo. Lalo na yung dibdib ko bilang breastfeeding mama ko. Hindi mo magagawang mag-ayos gaya dati. Palaging stress, lalo na kapag umiiyak yung baby, pero hindi mo malaman anong dahilan. At palaging alerto yung utak mo, kahit ang katawan mo pagod na pagod na. Ang dami kong mga worries noon. Mga worries na dapat sana kaming dalawa ni Ace ang nag-share. Hello, sir? Sir, sorry po sa late notice. Hindi ko po kasi na-double check yung calendar ko. Bale, sir, magpapaalam po kasi ako. Baka po pwede ako mag-leave. Mag-leave ka? Today? Agad? Yes, sir. May check-up po pala yung baby ko na wala sa isip ko eh. Naku, Marjorie. Mahirap yan. May meeting tayo with the client. Syempre, hindi pwedeng walang representative from the accounting department. Oo nga po, sir. Pero try ko po tawagan sa Irene. May ibang naka-assign kay Irene today. Huwag mo na rin asahan si Jeffrey. Loaded siya ng mga paperworks ngayon. Wala ka bang ibang mapaghihinga ng tulong dyan? Yung asawa mo? Asawa? Sir, wala po akong asawa. Right. Kasambahay? Sir naman, hindi ko naman po pwedeng iasa sa kasambahay yung baby ko. Wala kang kapamilya? Sir,
Siyempre po kailangan ko malaman yung lagay ng baby ko. Anong oras ba yung check-up ng baby mo? Hindi naman siguro buong araw yun para mag-leave ka? Mga lunchtime po kasi yung available ng pedia ni baby eh. Naku. Lunchtime din yung meeting natin. Yun na nga po eh. I'm sorry, Marge. Hindi ko rin alam kung ano isasagot ko sa'yo eh. I really need you today. Kakapalan ko na mukha ko. If wala namang urgent medical need yung baby mo, baka pwedeng i-reschedule mo na lang yung check-up niya. Sir. Anyway, try mo munang gawin yun. Then, tawagan mo ko ulit. Susubukan ko rin iurong ng konti yung meeting natin pero nakakahiya naman sa client. Kaya ikaw muna ang gumawa ng paraan on your side, Marjorie. Tapos tawagan mo ko ulit. Sir? Hello, sir? Problema? Papa naman. Akala ko kung ano ni. Kanina ka pa ba dyan? Aba kanina pa ako nagbabasa ng diary dito sa sala. Ikaw tong tuloy-tuloy lang yung lakad eh. Ano bang problema? May meeting ka? Kami na lang magdadala kay Claire sa doktor niya. Kami na lang ng mama mo. Po? Kako, kami na lang magdadala kay Claire. Ay naku, huwag ka na mag-isip-isip dyan. Kami na bahala sa apo ko. Gumaya ka na at pumunta sa meeting mo. Baka mawalan ka pa ng trabaho. Sure kayo, pa? Aba, malamang. Wala po ba kayong lakad na iba? Baka may kailangan kayong gawin. Nak, nagbabasa na nga lang ako ng diary dito eh. Mukha ba akong may lakad? Grace! Grace! Oy, Grace! Oh, Tayo na magdadala kay Claire sa pedia. sige. Ayan, ayos na. Sige na, gumaya ka na. Kami nang bahala kay Claire. Sakto, parang gusto ko siyang ipasyal sa mall eh. Tagal ko nang di nakakapunta sa mall eh. Ma? Ma, nandito na po ako. O na, kumain ka na? Opo, habang nasa biyahe. Si Claire, ma. Pinapatulog ni Justin. Ni Justin? Oo. Marunong ba yon? Nako, kung alam mo lang, mas mabilis pang makatulog si Claire kay Justin kaysa sa akin. Ewan ko kung bakit pag ako ang katabi. Pero pag si Justin ang bilis antukin, natatakot nga papa mo eh. Baka gustuhin na rin ni Justin magka-baby, bilang 3 taon na sila ng girlfriend niya. Huwag ka mag-alala, ma. Pagsasabihan ko. O siya, silipin mo na sa kwarto. Sige po. The wheels of the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all to the... Psst! Hayate, tulog na. Sige, hayaan mo na. Patayin mo na yung ilaw, tas labas ka na. Sige. Ayan, okay na. Di ka na sa labas. O bakit? Napagod ka ba magpatulog? Di naman, nangawit lang. Sensitive ng anak mo eh. Konting galaw ko, didilat. Pero oks naman, mabilis namang nakatulog. Gandang-ganda ata sa boses ko eh. Thank you Ikaw na lang madalas nagpapatulog kay Claire. Di bale next month, aayusin ko yung schedule ko sa trabaho. No ka ba ate, wala lang yun. Di naman mahirap patulugin si Claire eh. Pero ikaw huwag ka muna magbe-baby. Lo, asa?
Kita mo nandito pa rin ako nakatira kila mama, hindi ko pa kaya yun. Dapat lang. Dapat si Claire muna yung baby mo. Tsaka ka na mag-baby pag big girl na siya. Siya munang alagaan mo. Oo naman. Kita nang napakakulit, napakalikot nitong si Claire tapos magdadagdag pa ako. Basta ate, pengi lang ng pandate. Hey, okay na ka dun. Isa pa yan. Lalong wag na wag ka magbe-baby kung sa akin ka pa rin humihingi ng pang-date yun ng girlfriend mo. Sige na. Oo, ako bahala sa'yo. Sige na, punta ka na sa kwarto mo. Thank you, Justin, ha? Welcome ate, anytime. Ayun na siya! Hi, Baby Claire! Come to Tita Aika! Dali! My God, Kaz! Thank you so much. Pasensya na sa short notice, ha? Sure ka ba okay lang iwan ko muna si Claire dito? Ano ka ba? Oo naman! Dito lang naman ako sa bahay at saka para may playmate na rin yung anak ko. Quality time ng magpinsan, ganun. Pasensya na, ha? Nasa Cebu kasi sina mama at papa, eh. Hindi naman kaya ni Justin na siya lang mag-isa mag-alaga kay Claire. Girl, ano ka ba? I got this. Akin na yung bag ni Claire. Sige na, pumunta ka na sa seminar mo. Magpe-play lang kami dito. Ay, ayun na pala si Baby Claire! Zyra? Hello! Anong ginagawa mo dito? Nasabi kasi sa akin ni Aika na dito daw magstay si Claire. My God, ang tagal-tagal ko na hindi nakikita yung inaanak ko. Ewan ko ba naman kasi sa'yo at naging Laguna girl ka na. Napakalayo. Anyway, tabi na dyan. Papasok na Akiz. Oh, hello, love. Kiss ka ng nang-nang, Zyra. Kiss ka ng nang-nang. Dali. Ay, sungit. Bruha ka kasi. Kita nang matagal kayong hindi nagkita, eh. Pa-warm up po muna. Teka. Anong oras na? Naku, I need to go. Go! Dito lang kami. Magsasenda lang ako ng video sa'yo. Thank you so much, girls. May utang ako sa inyo. Ano ka ba? Maliit na bagay. Sige na, go! Baby? Claire? Love you! See you later. Thank you ulit, ah. Hindi ko alam yung gagawin pag wala kayo. Popoy at Bea, doon ko lang naintindihan yung kasabihang it takes a village to raise a child. Paano lalaki ang bata? Saan kukuha ng ganito, ng ganyan? Sino magtuturo ng ganito, ng ganyan? Paano ko siya mapapalaki na mabait at disiplinado? One parent can't do it all alone. Not even two parents. It will take an entire family o an entire community para mapalaki mo ng maayos ang bata. Kasi hindi lang ako ang magtuturo sa anak ko tungkol sa buhay, Popoy at Bea. Andyan ang mga lolo't lola niya, mga tito at tita, mga older cousins, at syempre, ang mga ninong at ninang niya. At ngayon pa lang, Popoy at Bea, sinasabi ko na, utang na loob ko sa buong pamilya ko at sa mga kaibigan ko ang journey kong ito. Sila ang tumulong sa akin, hindi lang sa pagbabantay sa anak ko para makapagtrabaho ako, kundi yung halo-halong contribution nila in making my baby feel safe and happy. Pero syempre, as much as possible, I try to do everything on my own. Ayoko naman palaging iasa sa iba yung baby ko. I want to be there for her. I want her to grow up knowing na I am there for her. Something his father was not able to do. My God, kanina pa tumatawag yung boss ko. Oh, finish your food na, Claire. Mamaya nang play-play. Finish your food muna, ha?
Halika na, baby, para makaligo na tayo. Baby, kain na. May work pa si Mama. Baby. Claire. Stop playing mo. Ay! Bakit mo tinapon yung food mo? Bad girl. Marge, bakit umiiyak si Claire? Wala, Ma. Oh, anong nangyari? Bakit umiiyak? Wala nga po. Hoy, bakit umiiyak yung apo ko? Wala nga, napalo ko lang. Napalo? Bakit? Hinagis kasi yung plato niya eh. Ay, kaya naman pala makalat dito. Naku Marjorie, hindi mo dapat pinapalo ang bata kahit kailan. Huwag mo nang uulitin yan ha. Liga dito sa Lolo Claire. Liga, sama ka sa Lolo. Pa, wala namang kasong mapalo pa minsan-minsan ni Marge, yung bata. Naku Mama, huwag mo itulad si Marjorie. Tignan mo nga tong apo ko. 2 years old pa lang to, papaluin nyo na. Ang liit-liit nito eh. Hindi naman malakas yung pagkakapalo ko, tsaka sa kamay lang. Eh kahit na. Ang palo. Masakit yon. Umiyak na nga tong apo ko eh. Naku Ernie, ano bang alam mo sa pagdidisiplina ng bata? Aba, may sarili akong estilo. Hindi ka tulad mo, brutal ka masyado. Aba, ako brutal? O ano ngayon? Lumaki naman na maayos ang mga anak ko ah. Ay kahit na. Mas magiging maayos sana sila kung hindi mo sila pinagpapapalo. Aba Ernie, ako ang nanay ng mga anak mo. Ngayon mo pa questionin yung pagpapalaki ko? Bakit? Anong mali sa mga anak mo ngayon? Wala ewan. Nagtanong ka pa. Oy. Anong ibig mong sabihin, ha? Nako, huwag kang makinig dun sa tatay mo. Ang bata kailangan ding nakakaranas ng sakit o parusa kapag may nagawang hindi maganda para magtanda. Wala namang alam yung tatay mo sa pag-aalaga talaga ng bata eh. Andyan lang yan makikipaglaro. Pero pag iyakan na, bigla na lang nawawala. Kaya sa akin ka makinig. Kaya alam mo, okay lang wala yung tatay niyang si Claire. Wala ring matutulong kapag nagkataon. Ma, sige na. Puntahan mo muna sina Papa. Ako na bahala maglinis dito. Okay, sige. Pakihugasan na rin pala yung kalderong pinaglutuan ko kanina, ha? Hindi nahugasan ni Justin eh. Okay, Ma, ako na bahala. Ay, sasagutin ko na nga muna tong boss ko. Hello, sir? Marjorie, kanina pa kita tinatawagan. Bakit hindi ka sumasagot? Sorry po, sir. May emergency lang. Anyway, sana po pala tayo, sir? Grabe, iba pala talaga feeling ng umiinom sa probinsya, no? Parang ang tagal bago ka malasing. Ano ka ba, Zaira? Malakas ka lang talaga uminom kaya wa-effect na sa'yo itong mga pa-wine-wine na ganito. Uy, in fairness tig 300 lang tong wine na to pero masarap Para sa akin, ang sarap uminom ng walang batang humihila-hila ng damit ko mayat-maya. Congrats nga pala. First time mo mag-out of town mag-isa simula nung nanganak ka. True! It's been what? 4 years? Buti na lang talaga at pinayagan ako ng asawa ko. Dahil kung hindi, nako, papakainin ko talaga siya ng delata ng 1 linggo. My God, buti na lang ako single and still ready to mingle. Single din naman ako Single mom ka. Ako, single as in single. Nako, Zaira, enjoyin mo yan. Kasi pag nagkaasawa ka na or nagka-baby, may biglang uusbong na bagong babae sa kaloob-looban mo. Isang babaeng kamukha mo pero hindi ikaw. Takutan talaga, ay ka? Parang pinagsisisihan mong nagpamilya ka. Hindi naman, sinasabi ko lang. Ay, akin ba yun? Hindi akin.
Sa'yo ata, Marge. O bakit? Bakit parang nakakita ka ng multo? Sino ba tumatawag? Si Ace. Sagutin mo na. Eh bakit niya sasagutin? Bruha to, bakit hindi? Hello? Missing in action siya for the past couple of years tapos magpaparamdam ngayon? Eh baka natauhan na. Sabihin mo, baka may kailangan. Oo, yung anak niya. Wala na siyang karapatan. Tatay pa rin siya ni Aika. Sperm donor lang siya, huwag siyang kumeme, no? Bakit ang kontrabida mo? Eh bakit nagmamarunong ka? Ikaw ba yung naanakan? Alam mo ang mean mo. Ikaw ang rupok mo. Ayaw mo bang mabuo yung family ni na Marge? Pwede naman maghanap ng ibang tatay itong si Marge para kay Claire. Aika, okay ka lang? Ikaw okay ka lang? Nakalimutan mo na ba yung ginawa ng Ace na yun sa pinsan ko? Alam mo, Aika, Girls, pwedeng quiet muna. Sasagutin ko lang tong tawag. Marge, Pero it doesn't mean na pagbibigyan ko si Ace sa kung ano mang kailangan niya. Diyan lang kayo, babalik ako. Hello? Marge, Bakit? kumusta ka na? Straight to the point, please. Ha? Sabi ko diretsuhin mo na ako. Anong kailangan mo? Gusto ko sanang makita yung baby natin, si Claire. Ay, ang galing. Paano mo nalaman pangalan ng baby ko? Marge, I'm really sorry. Kung papayag ka lang magkita tayo ng anak natin, magpapaliwanag ako. Yun lang ba? Ha? Yun lang ba yung gusto mong sabihin? Well, marami pa pero mas okay kung maririnig mo in person. Pag-iisipan ko, babalikan kita. Marge, please. Hulaan ko! Gusto makita si Claire, no? Ano pa nga ba? Nak, eto na yung request ninyong ubas. Sinong gustong makita ang apo? Si Ace. Ay hindi. appear tayo dyan, tita. Hala, tita, ayaw nyo rin? Bakit ganun? Ayaw nyo bang mabuo yung family ni Claire? Buo naman ang pamilya niya. Pero tita, syempre iba pa rin may tatay, yung may father figure. Eh anong ginagawa ng lolo niya? Ng tito Justin niya? At ng sandamakmak niyang mga tito sa pamilya namin? At isama mo pa yung mga ninong niya? O bakit parang narinig kong salitang lolo, ha? Tito, halika nga po dito, tito. O bakit? Ba't nakatayo kay lahat? Sino nag-aaway? Tito, si Ace kakatawag lang kay Marge. Gusto makita si Claire. Ah, talaga ba? Mababuti naman at tatauhan. Tito! Ernie? Yan nga rin po yung sinasabi ko, tito eh. Oras na para makilala ni Claire yung tatay niya. Aba, makikilala sana niya yung anak niya kung hindi siya tumakas. Aalis-alis siya, sabay babalik din pala. Pinahihirapan niya tong anak mo. Yung anak mo, Ernesto, ha? Tapos okay lang sa'yo na ipakita yung apo ko na parang walang nangyari. Hindi naman siya parang walang nangyari. Siyempre, pagpapaliwanagin na natin. Kailangan natin malaman kung anong nagtulak sa kanya para magtago. At saka syempre, everybody deserves a second chance. Diba, tito? Second chance. Wala tayong narinig sa kanya ng halos 3 taon. Sa kanya o kahit sa pamilya niya. Tapos mag-e-expect siya sa second chance. Grace, isipin mo na lang si Claire. Kailangan niya makilala yung tatay niya. Makilala, sige. Pero wag na wag silang makikialam sa buhay ng apo ko. Ang kapal na mukha ng Ace na yan. Marjorie, wag na wag mong madaladala yung apo ko sa hayop na yun, ha? Siya yung lumapit sa atin. Correct, tita. Kung gusto niyang makita ang anak niya, pumunta siya dito, lumuhod, humingi ng tawad. At dapat kaharap kami. Naku Marjorie, sinasabi ko sa'yo. Wag na wag kang magpapaniwala sa mga sasabihin ng lalaking yon. Baka gusto pang makipagbalikan sa'yo nun. Ngayon pa lang sinasabi ko na wag kang tanga. Alam mo ikaw, Grace, masyado ka na ata nagiging pakialamera sa buhay ni Marjorie. Hanggang apo lang tayo. Huwag na yung sa anak mo. Manahimik ka. Ikaw ang wag makialam sa usapan ng mga babae. Ano bang alam mo? Doon ka nga sa loob, traidor ka? Popoy at Bea, eto na nga yung side effect ng pagkakaroon ng maraming katulong o kasangga sa buhay.
Sandamakmak man ang tumulong sa akin, sandamakmak din ang mga bibig na kailangan kong pakinggan. Lahat sila may mga opinyon tungkol sa baby ko. Paano gawin ng ganito o ganyan? Lahat sila iba-iba ang parenting skills. Iba-iba rin ang paraan ng pamumuna sa kakayahan ko. At eto na nga, lahat din sila may say pagdating sa ex kong si Ace. Si mama ko, syempre, malaki ang galit kay Ace. Si papa naman gusto bigyan ng pagkakataon yung tao para na rin daw sa baby ko. Pati mga kaibigan ko hati rin ang opinyon. Ang ending, ako tuloy ang naguluhan. Pero kung tatanungin niyo ako that time, Popoy at Bea, I still felt a bit of relief nung nagparamdam si Ace. Kasi kahit papaano alam kong buhay siya, buhay ang tatay ng anak ko. At sa totoo lang, gustong-gusto ko siyang makita. Hindi dahil sa may nararamdaman pa ako sa kanya, pero gusto kong malaman what happened to him. What happened to us. Hindi ko siya nakilala bilang taong tumatakbo sa responsibilidad. Kaya gusto kong marinig yung paliwanag niya. At doon ko ibabase ang magiging plano ko para sa kanya at para sa anak naming dalawa. Opo ka dyan. Thank you. Laki ng pinagbago nitong bahay niyo ah. Dumami yung halaman, tsaka may pintura na yung bakod niyo. Ate, ito pala yung juice tsaka sandwich. Thank you, Justin. May kailangan ka pa, ate? Wala na. Thank you. Justine, kumusta? Parang tumangkad ka, Justine ah. Tawagin mo lang ako pag may kailangan ka, ha? Sungit ni Justine ah. So, ano? Anong meron? Buti naman at pumayag kang makita ako ulit. Curious ako eh. Gusto kong malaman bakit ka tumakas sa responsibilidad mo. Actually, pinapunta kita dito para magpaliwanag. Tapos, depende sa paliwanag mo kung ipapakita ko ba sa iyo yung anak ko o hindi. So, ano nga? Anyari sa'yo? Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa eh. Dun sa part na tingin mo ay may paki ako. Nung nag-break kasi tayo, nagkaroon ako ng job offer sa Singapore. So pinili mo yon kaysa sa baby mo? Hindi sa ganun. Marge, gulong-gulo ako nung time na yun, okay? Confused ako, ang dami kong problema. Gaya ng? Trabaho, career, pamilya, sa'yo, sa atin. Iniisip ko aalis muna ako sandali. Pero binalak ko talagang bumalik. Para sa anak natin. Kaso... Binalak mo lang? Oo. Kaso, naipit na ako dun eh. Hindi ako pwede mawala ng matagal nung time na yun. Bago pa lang ako eh. Or else mawawala yung position ko. And Marge, pinaghirapan ko makuha yung trabaho na yun. Inisip ko para sa future ng anak ko. Hanggang sa wala. Hindi ko na namalaya na lumipas na yung panahon. Look, Marge. I'm sorry. I'm really sorry. Kaya nga nandito ako para bumawi eh. So, paano nangyari pala? Nasasante ka? Nag-resign ka? Nag-leave ako. Buti pinayagan ako kahit 2 weeks. Naisip ko na mali. Maling-mali yung mga diskarte ko. Maling-mali yung ginawa ko. Kaya umuwi ako.
to fix everything. So, in short, pinili mo nga yung sarili mo over your daughter. Marge, gaya ng sinabi ko, gulong-gulo ako. Tingin mo ikaw lang? Gulong-gulo rin ako noon, Ace. Pero one thing was for sure, magiging nanay na ako at kailangan ako ng anak ko. So medyo tagilid sa akin yung rason mong gulong-gulo ka. Well, I don't care kung confused ka about your personal being, pero yung pati sa anak mo, paguguluhan ka? Marge, hindi ko lang maipaliwanag ng maayos sa'yo pero ang importante nandito na ako. Handa na akong panindigan yung mga dapat kong panindigan. Ready na akong gawin yung mga kailangan kong gawin. Sabihin mo lang kung saan ako mag-uumpisa. I'm sorry, Marge. I'm really sorry. I'm really sorry sa lahat ng nagawa ko. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon. Please, Marge. Please. Ace, teka. Paano mo gagawin lahat ng mga pinagsasasabi mo wala naman dito sa Pilipinas ang buhay mo? Tama ba pagkakaintindi ko? Well, magagawa naman natin ng paraan eh. Maraming paraan para bumawi ako kay Claire. May oras pa ako, may 3 days pa ako bago lumipad. Pwede pa kami magkakilanlan ng baby ko. Tapos pag-isipan natin yung mga susunod. Sustento. Yung sustento, syempre ayusin natin. Teka. Ano sabi mo? Meron ka pang 3 days bago bumalik ng Singapore? Oo. Pero tingin ko, kahit 3 araw lang yon, magagawa ko pa rin. 2 weeks kang pinayagan mag-leave pero hindi mo inunang puntahan ang anak mo. Hindi sa... look, Marge, Teka, wag kang mag-isip ng kung ano. Siyempre, hindi naman madali para sa akin na bigla-bigla na lang lumapit sa'yo. I needed time to... Needed time? Gago ka ba, Ace? 3 taon kang wala tapos hanggang ngayon, you need time pa rin? Buwelo, Marjorie. Siyempre, kailangan ko ng buwelo. Ay, lintik ka! Ginagago mo lang ako eh. Marge, hindi kita... Sabi na. Umpisa pa lang ng usapan natin, kalokohan na yung mga narinig ko. Look, Marge. Hindi ko lang masabi sa'yo ng tama yung intention ko. Pero sana bigyan mo ako ng chance. Ace, tignan mo ah. Sige, bibigyan kita ng chance makita yung anak mo. 3 days? Talaga ba? Tingin mo makukuha mo yung loob niya in 3 days? Alam ko 2 years old pa lang yung anak ko, pero Ace, para ka lang langaw na dadapos sa kanya. Tapos, kailan ka babalik para makita siya ulit ha? Pag pinayagan ka na ulit ng boss mo? Marjorie, kaya nga pag-uusapan natin yung mga pwede nating gawin. Huwag mo ko idamay. Ang problemahin mo yung mga pwede at dapat mong gawin. And I'm sorry, Ace. Interview portion pa lang natin, bagsak ka na. Bare minimum lang ang kaya mong ibigay sa anak ko. Kung gusto mong bumawi, kung gusto mong maging parte ng buhay niya, dapat nandito ka. Hindi namin kailangan ng sustento mo. Kailangan ng anak ko, commitment, Ace. Commitment! Yung hindi mo na ibigay sa akin, baka naman pwede mong ibigay sa anak mo. I am committed, Marjorie. Ah, leche! San banda? Lilitaw ka tas lulubog ulit? Balak mo pa yata kami yung mag-effort para lang mahagilap ka? Wag na, Ace! Thanks, but no thanks. Ba, hindi mo ka pwedeng basta i-chipwera, Marjorie. Ako ang tatay ni Claire, may karapatan ako sa kanya. Eh di gamitin mo yung karapatan mo. Sino bang pumigil sa'yo? Ilang taon na nga namin inaantay na i-exercise mo yung karapatan mo na yan eh. Ang sinasabi ko lang is, huwag mong paasahin yung anak ko sa wala. Kung committed ka, ipakita mo. Kung nagsisisi ka sa mga ginawa mo, patunayan mo. Kung pinipili mo yung anak ko, piliin mo. Hindi yung kung ano-anong tira-tira lang ang ibibigay mo. Marge! Pero lilinawin ko lang, Ace, ha? Sa totoo lang, hindi ka naman namin talaga kailangan eh. Hindi pulubi sa pagmamahal si Claire. Kita mo naman na sandamakmak yung mga taong nagmamahal sa kanya dito. Binibigyan lang kita ng tsansa na maranasan kung paano ang maging isang ama. Kung ayaw mong tanggapin, edi wag. Hindi ako tumatanggap ng part-timer. Sa laki ng pagmamahal namin kay Claire dito, lalamunin ka lang namin ng buhay. Popoy at Bea, kulang ang salita para mapaliwanag yung galit ko during that time. Nainsulto ako bilang babae at ina ng anak ni Ace.
Pero higit sa lahat, mas nasaktan ako para sa anak ko. Naawa ako sa baby ko kasi yung tatay niya isang walang kwentang lalaki na pinagpalit siya sa pansariling kaligayahan. Kung alam at naiintindihan lang sana ni Ace yung saya na dala ng baby ko. Kaso hindi. Nakakatawa kasi kung ano pala yung hinangaan ko kay Ace nung college kami, yung madaming gusto sa buhay, yun din pala ang sisira sa amin. And guess what, Popoy at Bea? Bumalik si Ace sa kung saan man siya nanggaling at never nang nagparamdam. Ay wait, nagpaparamdam pala tuwing birthday ng baby ko at tuwing Pasko. Bumabate, ganyan. Pero hanggang doon na lang. 4 years old na yung anak ko pero sa picture pa lang niya nakita ulit ang tatay niya. And honestly, andun na ako sa point na anak ko na lang ang magde-decide balang araw kung gusto pa ba niyang kitain ng tatay niya. Pero para sa akin ngayon, blacklisted na si Ace. Wala akong balak mag-effort para ilapit yung anak ko. Hindi deserve ni Ace ang pinakamamahal kong si Claire. Kasi para sa akin, mas masahal pa sa hayop yung taong naatim abandonahin ang sarili nilang anak o mga anak. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Popoy at Bea. Don't worry, we are safe and very happy. Kasi sigurado naman ako na wala man ang tatay ni Claire, andito naman ang pamilya at mga kaibigan ko na punong-puno ng pagmamahal. Sa sobrang puno, hindi nakakailanganin ni Claire na hanapin ang isang bagay o tao na nawawala sa buhay niya. Ang pinaka-importante naman ay kasama niya ako. Ngayon at kahit habang buhay pa. Dahil ang pagiging isang ina is a lifetime commitment, ika nga. Kahit anong edad pa ng anak ko, I will be with her every step of the way. Maraming salamat Popoy at Bea at syempre sa Dear MOR team. Ingat kayo and we're looking forward to hearing you again sa radyo. Ipagdadasal namin kayo. Lubos na gumagalang, Marge. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR, Sandamakmak. Mga kapamilya, oras na natin 32 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon at yan na nga po ang pagtatapos ng kwentong ito ni Marge. Ayan, kasama ang kanyang baby, ang kanyang buong angkan, na sandamakmak. Sabi nga kanina, no, sandamakmak na mga bibig na kailangan mo ring pakinggan, 'di ba, na number one supporters niya, 'di ba? Pero bumalik pa pala sa eksena itong si Ace. Well, may attempt. Hindi ko lang mag-gets, in 3 years, Bea, talaga hindi mo nakuha. Hindi mo nakuha na maglawit ng communication. Kumusta na ba kayo dyan? Diba? Ganito, ganyan. Pati yung pamilya niya. I mean, hindi naman siguro kikilos yung Ace, o yung pamilya ni Ace nang walang pasabi si Ace. Diba wag na muna kayong kumontak dun sa kabilang partido kasi ayoko hanggat maaari tahimik lang tayo. Parang ang pangit naman ng upbringing nako. Actually, pero alam mo Ace, I'm pretty sure marami yung mga kamorkada natin dyan na tingnan mo, hindi naman sila nag-start in a bad way. Diba? 7 years na sila. May maayos na career. Pwede na nga mag-umpisa ng pamilya. Pero aminin natin, may mga ganun talagang pangyayari na okay kayo, pero in the middle of pregnancy, bigla-biglang, alam mo yun, medyo na-disturb yung relationship.
Yes. Normal yon Popoy. Normal na mag-away o maghiwalay kahit ba in the middle of pregnancy. Kasi relationship is a relationship. Pero ang abnormal para sa akin dito sa naging storya ni Marge Popoy, naghiwalay nga kayo. Pati doon sa bata, nakipag-break ka din. Alam mo Yes, yun? oo. To si Ace, Diba? di ba? Oh, iniwan mo na yung ina, iniwan mo pa yung bata na wala namang kinalaman. Di ba? Oo. Hindi naman yata makatwiran yun. Aminin natin, okay lang, normal, nangyayari na mag-break kahit pabuntis yung babae. Pero syempre, hindi ibig sabihin nun, lalo na sa mga kalalakihan, hindi ibig sabihin nun, iiwan mo na tuluyan in lahat, totally yung babae. Syempre, kailangan samahan mo pa rin kahit papaano pagdating sa check-up. Diba? At itong pinaka nalulungkot ako, Popoy, yung manganganak ka, tapos wala yung tatay ng anak mo. Yes. Oo, hindi ko hindi lang alam nitong si Marge, hindi niya alam kung nandito ba yung tatay nung nanganak siya o nakaalis na. Kasi 'di ba wala nang pangungumusta, wala nang well, ito ang kailangan malaman natin mga kalalakihan, okay? Na mga nakikinig. Lalo na doon muna tayo sa pagbubuntis, Bea. 'Di ba hanggang sa panganak ng bata. Kailangan tayo, 'di ba, hindi lang dapat tayo maasahan sa pambubuntis. Oo. Okay? O yung tinawag nga kanina no nag-uusap sila magpipinsan tsaka magkaibigan yung sperm donor lang siya, hindi siya nagpakaama doon sa anak namin. 'Di ba? Kumbaga nabuo yung bata. Yes, thanks to him pero no thanks. Diba? Ayan, pero alam nyo kasi marami ang nangyayari sa katawan ng isang babae kapag ka sila ay nabubuntis. I mean, 3 beses nabuntis si Mrs. Popoy. May mga kapatid akong babae na nagbuntis din. Talagang merong nagbabago sa kanilang katawan, hindi lang physical na kaanyuan na lumalaki yung tiyan. Of course, sa paglaki ng tiyan, bumibigat din yung pakiramdam, nag-iiba yung timpla ng katawan nila. They kailangan ng mga kababaihan ng emotional support. Sa mga kalalakihan, huwag niyong sasabayan yung pagkapikon. I mean, ang sinasabi ni Bea kanina, sige kung mapag-usapan yung maghiwalay na muna kayo dahil napaka-toxic, well, okay lang. Ayan, pero hanggat maaari, 'di ba, kung mapapag-usapan ng mga problema, intindihin na lang kanina kasi talakitok din tong si talak din ng talak, 'di ba? Si Marge. Unawain na lang, lawakan niyo pa yung pangunawa ninyo. 'Di ba mahirap ang sige. Ikaw kahit tayo mga lalaki, maglagay kayo ng bag na mabigat dito sa tiyan ninyo for everyday yan, everyday, walang alisan. 'Di ba medyo magiging uneasy ka rin, magiging medyo masungit ka rin kasi yung dati mong mga nagagawa hindi mo na magawa. Yun naman yung point dito ni Marge. Totoo. 'Di ba? Meron yung tinatawag na magaan magbuntis, meron yung hirap magbuntis. Diba? Pero kung whatever yung the case is, maybe, 'di ba? Ay dapat nandun tayo to support and to understand yung ating mga partner. Correct. Kasi alam mo, Popoy, totoo yan. Marami akong mga kaibigan. Ako na lang din sa personal kong pagbubuntis yung mga kaibigan ko, lalo na meron akong mga kaibigan na unexpected din yung pagbubuntis. Hindi plinano, hindi napaghandaan. So, hindi maiwasan sa kanila na magkaroon ng mga anxieties, pagpapanik about the future and everything. Ako naman, sa experience ko, hindi ko rin talaga mapigilan lalo yung pagdududa. Naku, nakaka-relate ako dyan, Popoy. Hindi ko rin talaga mapigilan, hindi ko ma-explain. Bigla-bigla na lang pumapasok sa utak ko na, baka itong asawa ko, alam mo yung pag-alis-alis niya, may pinupuntahan ng iba. Bakit? Dahil ba ang pangit-pangit ko na? Lumba-lumba na ako? Mukha na akong lotion, hindi makapagayos? Alam mo yon, yung parang nagbabago talaga yung takbo ng utak. Dahil It's a self-pity ang mga buntis. Hormones. I don't know anong explanation doon, pero it could be the hormones, di ba? Kaya, alam mo yon, sana yung mga kalalakihan dyan, magpakabaliw-baliw man yung mga babae. Siguro ipasok nyo dito, labas dito. No, yun yung time na kailangan gamitin nyo yun. Hayaan nyo mag-vent out si buntis, lalo na kung yung bigla ang pagbubuntis. Syempre, dami-daming iniisip niyan, daming alalahanin. Hindi lang ikaw na tatay nung bata, di ba? So, pasok dito, labas dito, pero wag mong iwanan, please.
buntis. Oo. Diba? Unless, Oo. Bea, unless Mm. itong si Ace, 'di ba? Meron na rin talagang kumbaga naghihintay na lang ng kalabit yung kanyang pag-alis. 'Di ba? Naghihintay na lang ng extra push. Feeling ko hindi lang naman 'yan yung ngayon nag-aaway tayo tapos ngayon ayoko na. Unless meron na yang namumuo ng May mga ano nakaraang na, araw pa, no? nakarawang buwan pa. Kumbaga Oo. naghihintay na lang 'to ng ng ay naku, ayoko na nga sa'yo. Di wag. 'Di ba ganun na lang yung yun yung parang nakahanap ng dahilan ko, no? Oo. Pero yung pala, If on- ilang buwan ng pinag-iisip. Ay, oo. If only to justify, 'di ba? Yung kanyang pag-alis. Which is wrong, which is unfair. 'Di ba? I mean, para kang para kang talaga ba papatol ka sa isang buntis na Papatol alam ka. mong nahihirapan din? 'Di ba nahihirapan? I mean, hindi siya fair match. 'Di ba? Hindi ko sinasabi na disabled ang isang buntis, ano? Syempre naman, they are physically and mentally and psychologically challenged, 'di ba? Kapag ganyan, iba ang timpla ng katawan, iba ang timpla ng isipan, iba ang timpla ng mood ng mga buntis. Talaga papatol ka ron. Bad trip na nga, naki-bad trip ka rin. Ano yun? Wala talaga mangyayari unless gusto na nga rin talaga scapegoat. 'Di ba? Naghahanap lang ng Ayun. scapegoat. Correct. So, ibig sabihin, baka, no, hindi natin alam kasi hindi naman sumulat sa atin si Ace. Baka, Wag no, na. matagal na niya, Wag na. baka matagal na niyang pinaplano tong sinasabi niya na trabaho sa ibang bansa. Hindi lang niya siguro masabi kay Marge and everything kasi baka maon siya me. So, ayan, nakahanap ng pagkakataon na ma-take advantage yung breakup. Alam mo, may mga taong ganyan, Popoy. Totoo yan. Pero buti na lang talaga, dito ako agree sa sinabi ni Marge na it takes a village to raise a child. At buti na lang talaga, Popoy, andyan yung pamilya ni Marge. And ito yung katunayan, Popoy, no? Hindi sa justify ko yung mga unwanted pregnancy o yung mga nabuntis out of wedlock. Hindi sa justify ko yun, Pero kapag ka nangyari yun sa isang babae, feeling ko hindi naman mapapariwara ang buhay niya. Kung nanatili sa paggagabay yung pamilya. Pero kung yung pamilya tinakwil siya, alam mo yun, pinabayaan siya, doon lang siguro magkakakanda sira-sira yung buhay ng isang babaeng nabuntis ng maaga or nabuntis out of wedlock. Kaya maraming salamat talaga sa mga pamilya na katulad ng pamilya ng kay Marge. Na Palakpakan natin sila. diba, na hindi man nasunod yung plano na, sige, kasal mo na anak ha, huwag kang magpapabuntis na hindi ka kasal, hindi man nasunod yun, pero tinanggap pa rin at tinulungan at pinalalayan. Diba? Pero tingnan mo, naging maayos naman yung buhay ni Marge, lalo na yung bata. Kasi nga, hindi iniwang mag-isa. Kaya, yung mga magulang dyan na may ganyang karanasan ngayon, na yung anak ninyo, ganyan, nabuntis na maaga or out of wedlock, sige, kagalitan nyo sa umpisa. Pero eto lang po payong Ate Bea, hindi ko naman po nakikialaman yung parenting ninyo, no? Pero wag nyo pong iiwan. Na wag niyo pong gawing dahilan yung kanyang pagbubuntis ng out of wedlock para itakwil yung bata. Kasi doon po masisira yung buhay. Pero kapag inano nyo pa rin, ginabayan nyo pa rin, sinamahan nyo, magiging successful pa rin po yung babaeng yan. In the near future, bigyan nyo lang ng pagkakataon, bigyan nyo ng time makarecover from the pregnancy, from being a mother, at magiging maayos pa rin yung buhay niya. Yun lang naman ang aking popo. Ay nako, a special shout out para sa lahat ng mga very successful single mothers na mga nakikinig sa atin ngayon. 'Di ba na talagang hindi madali. Okay, hindi talaga madali na magpalaki ng isang bata. Ako nga may katuwang na ako. 2 na kami nagpapalaki ng mga bata. Nahihirapan pa ako, Bea. Ang hirap. Alam ko, nakaka-relate si Bea dito. Isa pa lang yung kay Bea. Sa akin, 3. O, diba? 3. Mahirap po. Tapos yung mga single moms, 'di ba? Sabihin nyo, ay naku, disgrasyada. Of course not. 'Di ba? Ang dami kong mga kaibigan na naging single mom at meron din tayong mga kakilala na mas pinili na lang na maging single mom kaysa naman mag-alaga na sa anak, inaalagaan pa yung isip bata na asawa. 'Di ba? Yun naman yung ayaw din ng iba. 'Di ba? Naku,
Diyan ka na, bumalik ka na lang sa ano no, bumalik ka na sa matres ng nanay mo. Ganyan yung sabi nung isa kong kaibigan eh. Andun na, sabi ko, oh, nasa na yung jowa mo? Eh, wala na, pinabalik ko na sa matres ng nanay niya. Doon naman nagsusumiksik palagi. O, hayaan mo siya. Kayang-kaya ko ito mag-isa, ako pa ba? Iyon. Kaya talaga mapapapalakpakan na lang natin eh, no? Yung mga single mothers na, sige, laban lang. Hindi naman sa sinasabi natin, you have all right na diktahan kung kailan mo pwede makita yung bata, kailan o hindi mo na makikita yung anak mo sa akin, yung ganyan. Hindi naman sa ganun. Kasi, well, darating talaga yung panahon na kailangan mo ring ipakilala yung tatay. Lalo't maayos pa rin namang kausap, hindi lang talaga naging maayos yung paghihiwalay ninyo. Ngayon, pero, I mean, mas nauunawaan nyo na ang buhay sa ngayon. Pero, diba? Mas nauunawaan na. Eto, yung katulad ni Ace, narinig mo yung kanyang paliwanag. Anong masasabi mo? Ako para sa akin, medyo tagilid. Medyo tagilid pa din. Ramdam nung mo na nag-umpisa siya magpaliwanag, nag-CR ako eh. Kasi sabi ko parang wala naman to. Parang hindi naman aral kay Popoy to. Alam mo, yan ang isa pa mga kamorkada ha. Dapat alam nyo kung kailan kayo, sinatsaring-tsaring lang nung taong kausap nyo. And obviously, nang-chatcharing lang tong si Ace. Eto si Marvin. Ewan ko na kung nagpapapansin lang yung comment ito. Pero gusto niya yung ginawa ni Ace na pinili daw yung trabaho for the bright future, keme-keme, ganyan. Wow! Bright future, 3 taon? Hindi nagpakita? Yun ba yung bright future? Medyo matagal yun kasi. Matagal yun, Marvin. Oo, yes. Kasi parang sa tingin ko naman, talaga bang hindi mo naisip? Nakalimutan mo ba? So, ang tao kasi, by nature, 9 na buwan lang dinadala sa sinapupunan. Nagtrabaho ka sa labas ng bansa, iniwan mo yung, makukompute mo naman yun eh. Diba, makukompute mo naman. Kailangan na kaya nila ng pera by this time? Diba? O kaya, kung talagang ang concern ko ay ang pamilya ko, kahit pa hindi ako kumikita na malaki rito, kukumustahin ko pa rin sila kahit hindi kami maayos ng nanay niya. Kahiyaan. Para walang masabi. Anong gusto mo? Mayaman ka na pagka umuwi ka rito? Mali pa rin yun. Diba? Para sa bright future nino. Future mo o future na kasama sila? 'Di ba? Kasi yun nga yun eh. Siguro mas naging brighter ang future for you as an individual and to your career, 'di ba? Pero yung pamilya mo, iniwan mo pa rin sila doon. 'Di ba? Hindi naman sila nanghingi in the first place. 'Di ba? Computein mo lang 9 na buwan, bibit-bitin ilang buwan nung iniwan mo si Marge, tapos tsaka mo lang naisip. Is that the best you can do after 3 years in absentia? At saka mga kamorkada, don't get us wrong it's okay na magtrabaho ka sa ibang bansa para sa pamilya mo. Pero syempre, ang problema dito, wala kasing paramdam nga ni tawag, ni video call man lang. 'Di ba? Para makita mo yung anak mo. Pakiayos po yung pagkakasabi nung tawag o video call. Wag po masyadong madiin. Bakit? Gigil ako eh. O sige. Video call. Mabagal na yun Pero hindi, nandyan din yung mga kamag-anak naman ni siguro naman hindi sila nag-migrate sa Singapore na buong pamilya para hindi man lang o kaya utol, pakisilip mo naman yung hindi ko asawa, sige, yung nanay nung magiging anak ko, pakiabot mo naman to. Ayan, o pakikumusta naman sila. Basta tumambay ka, kumustahin sila, magpakita kayo kung ano may tutulong nyo sa pagbubuntis nung nanay nung anak ko. Kung ayaw mong ariin na asawa mo. Diba, ano ba naman yun? Na kumustahin nyo? Wala eh. Wala. Alam mo, Poy, may mga kilala akong ganyan. Yung enablers, yung pamilya, yung kunwari, minsan mga itatago. O kaya, alam mo yung pagtatakpan. O, diba? May mga ganyan. Kung pag nakagawa ng kamalian, alam mo yung pagtatanggol pa nila, mali na nga. Naku, ayoko ng mga ganyang pamilya. There's something wrong talaga sa buong pamilya ni Ace. Ayan. Sa tingin ko, tama naman din, na magtrabaho nga. Ang problema, yung naging paraan.
Diba? The end does not justify the means. Ika nga. Oh. Ito sabi ni Yung John, kalalabasan ay walang anong tawag mo rito. Hindi naman ibig sabihin na pangit na nga yung naging paraan mo tapos magandang kalabasan ang ine-expect mo. Well, minsan nangyayari, 'di ba? Ewan ko lang, medyo ang gulo, naiinis ako kay Ace, nakakainis ka. Nagigil mo. Sabi ni John Tabuelo, I don't have empathy for people na kailanman nang iwan, pero hindi nag-effort at nagpakita at nagpakumbaba. Relate kasi ako sa story. Uy, Joanne, naku, isulat mo na yan sa Dear MOR. Eto, Nathan Macam, proud single mom. Kahit mahirap maging OFW, titiisin ko para sa baby ko. And next month, he's turning 10 years old. Wow. At ngayon, hindi pa din ako makapaniwala na kinaya ko. Uy! Yan! Very nice. 10 years old na, diba? Hindi kami natutuwa dito na na single mom kayo o na single dad kayo. Hindi kami natutuwa kami na kinaya nyo. Yan, linawin po natin yan. Si Trina Loresca, super proud sa'yo, Marge. Dapat ganyan tayo mag-decide. Hindi pwedeng laging puso ang mauuna. Dapat laging sabay ng utak natin. Priority mo na lang si Claire. Siya na ang center ng future plans mo sa life. Yung klase kasi ng lalaking madaling sumuko, katulad ni Ace, ay hindi mo kailangan. Yeah. Ito, Bea, talaga nangangatwiran pa yung mga tropa natin sa Innovative. Ayan, sabi ni Paul Santos, mahirap mag-uwian sa Pilipinas. Hindi makakaipon si Ace pag nag-uwian siya from Singapore to Pinas. Ay, nako. Sadali Alam mo? Hindi, kaya nga sabi ni Bea, pwede nang tumawag, pwede mag-video call, pwede mong sabihan yung mga kamag-anak mo rito. Hindi pa, para lang maano natin to, no? At isa pa, alam nyo ba na nagmumura, nagpo-promo kung hindi pandemic, ang Singapore? Kasi dyan nagtrabaho yung father-in-law ko eh. 'Di ba? Merong ang panahon na umuwi siya dito na sabi ko, ngayong buwan uuwi, weekend lang, tapos babalik ulit ng Singapore para magsimula ulit ng ginawa niya. Kasi nga naka-promo yung tickets niya. 'Di ba? Na ang mura, sabi ko magkano lang, parang 6 lang yata dati or 8. 'Di ba? Kumbaga nakakauwi. Kung gugustuhin, pwede. I mean, ito importante to, anak mo to. Importante to, nanay na magiging anak mo to. So you don't give me that reason na mahirap hindi ka naman pinuuwi linggo-linggo. Hindi ka naman pinuuwi buwan-buwan. 'Di ba? Hindi ka naman hinihingan din ng pera. Mangumusta lang. Hindi naman nagpapalista ng diba, yun lang yun. I mean, the moral support. Not really the financial support. Hindi yun eh. The moral support. Kung wala ka maibigay, so what? 'Di ba? Medyo turn off ako sa dito sa mga babaerong parang mukhang mga babaero lang yung natin mukhang gamit lang tayo, wala tayong concern sa sa maintenance pagkagamit tapon disposable hindi pa pwedeng ganun. Lalo na kapag sinasabi mo mahal mo, ganyan. Kaya alam mo, medyo tagilid yung tropang babaerong loyal ngayon. Asa na ba yung mga thank God it's Friday. Maki-anib na po kayo dito. Kayo na lang po dito. Eto, sabi ni mamaya may panawagan lang, may seminar tayo, Marvin, Paul. May seminar tayo kung papaano nga ba na ang gagamitin ay merong maintenance. Hindi puro gamit lang ng gamit tapos bahala ka dyan. Diba? Minemaintain yan. Parang kalsada yan. Kapag medyo baku-baku na, kailangan mo ng lagi mong dinadaanan eh. Lagi mong ginagamit eh. Diba? May maintenance tayo. Para maayos pa rin sa mga susunod. So, Popoy, seminar at saka may exorcism na kasama. Para may sapi itong sina Paul tsaka sina Marvin ngayon. Talaga inilalaban nyo pa naman si Ace eh. 'Di ba? Ito sabi ni Joan Tabuelo, proud product of my single parent na nanay for 26 years. Mahirap pero kinaya namin.
Sa tatay kong nag-text after 20 years ng hi, hello, kumusta? Tapos pagkatapos, nasa family number 2 na pala, nagpaampon. Oh. Ayan, shout out. Wow! Oh. Ay, nag-text. After 20, hi, hello, kumusta? Wow, ang ganda. Galing naman na ganun, tatay ni Joanne. Lakas maka-ace. Yan. Ay Pero, nako mga kapamilya, 6 minutes bago mag alas 3 ng hapon. Okay, Bea, ano bang sasabihin mo? Oo. Hindi, para sa akin lang, Popoy, para dun sa mga single moms dyan, na, alam mo yon, walang maasahan na partner and everything, tingnan nyo, kakayanin nyo eh. Katulad ni Marge, katulad ng mga kamarkada natin na nag-comment sa comment section, basta wag lang kayong sumuko, basta gawin nyo lang yung kailangan yung gawin, kakayanin nyo, makakaraos din kayo. And sana, dun sa pamilya, kung sino man dyan na single parent, wag nyo rin pong bitawan, suportahan nyo po, wag nyo iiwanan. And magiging, din po yan, magiging maayos din ang lahat sa buhay nila, lalong-lalong doon sa buhay ng bata. And totoo yun po, it takes a village to raise a child. Kaya kung maayos yung buhay ng mga tao sa paligid ng isang bata, lalaki po yan kahit na ba kulang yung magulang niya or wala siyang magulang, basta natatanggap niya yung tamang pag-aalaga at yung higit sa sapat na pagmamahal. Yun lang. Yun. Ayan. At syempre, nako mga kapamilya, no, masasabi ko lang talaga rin dito sa kwentong ito, kung single parent ka, di ba? Single mom o single dad, di ba? Laban lang. 'Di ba? Ngayon, kung hindi kaya, humingi ng tulong at dapat doon sa tamang mga tao. 'Di ba? Huwag kang hihingi ng tulong doon sa taong para nauobligahan ka lang o feeling mo ay merong obligasyon sa inyo ng anak mo. 'Di ba? Na ang sinasabi ko rito ay yung kapareho mong magulang, 'di ba? Yung isa pa magulang na ayaw kang tulungan, wag. 'Di ba? Huwag mong pabayaan na bumaba ang tingin sa iyo ng ibang tao. Dahil humihingi ka ng tulong sa kanila, yung parang pinagduduldulan mo na ano mo to, no, na obligasyon mo para sa amin. No, huwag ka makiusap. Kung ayaw tumulong, wag. Kung may gustong tumulong, go ahead. Maraming salamat po. At kung kaya mo, wag din naman masyadong ma-pride at wag rin pinaghihiyawan na wala akong kailangang iba. 'Di ba? Just learn to love, 'di ba? Let live and let die, ika nga. O pati yung mga sama ng damdamin. 'Di ba? Hayaan nyo na. O mabuhay na lang tayo. Kung may mga damdamin, may mga kilig na hindi na ulit maibalik, okay na 'yon. Kung ano na lang yung importante, lalo na para sa mga bata ngayon. O yun na lang ang intindihin ninyo, 'di ba? Dapat kasi mas malawak na yung pangunawa natin. Ngayon na alam na natin yung dobling hirap ng pagiging isang magulang. Bakit dobleng hirap? Dahil naintindihan po natin na kayo ay hindi lang ina, kundi kayo rin ay tumatayong ama para sa inyong mga anak. Ayan, at syempre, si Moncia Lusung, sabi niya, ayan, nag-send ng 50 stars kanina rin, ano? Mula sa mula sa Bay Area. Mula sa Bay Area yata siya sa US na nakikinig. Nakakadalawang 50 na yata, ano? Thank you so very much. Thank you, Monsi. Okay. Monsi Lusung. Yun, naku mga kapamilya, oras na natin 3 minutes before 3 p.m. Bukas ulit. Bukas po ulit, Friday of course. Makakasama pa rin natin ang ating mga malulupit at magagaling talaga at magigiting na mga dramatista. At eto nga po, ang kwentong atin namang matutunghayan. Ngayong Biyernes sa Dear MOR. Matagal na akong nawalan ng amor sa kanya. Tamang tiyempo lang. Yun lang yung hinihintay ko. Tamang tiyempo para kumawala sa impyernong buhay na ito. Dear MOR. Tulungan. Naku, ang sweet na naman ang kwento bukas, ha? Mukhang nakangiti na naman tayo maghihiwa-hiwalay para sa story ng Dear MOR Friday. Excited na ako. Alam mo yung nararamdaman ko, hindi ko alam kung excitement o high blood na ako ngayon pa lang. Parang ano eh. Impyerno daw po eh. Oo, ang impyerno. Buhay, Diyos ko Lord. Kaya pala na-excite ako.
O yan na, mga kamorkada. Sama-sama po tayong ma-excite, ma-stress, ma-high blood, at hindi lang si Popoy. Ay, Diyos me, si Monsi Luso may pahabol pang isa pang 100 stars. Di ba Ay, nga? Monsi. Thank you, Grabe Monsi. ka. Thank you. Ang gandang pag-ending ng ating programa for today, Popoy. Oo. Mula sa Hayward, California. Yun. Thank you. Okay. Pasalamatan pala natin po yung mga nagsiganap for today. Huwag natin kakalimutan bago tayo magpaalam. Thank you so much sa gumanap na March. Walang iba kundi si Kenneth Alicero. Ang walang kwentang si Ace Wardy Alagao. Ayan. Si Papa Ernie Jag Kamat. Si Mama Grace Jamie Rubio. Aika Cindy Basena. Justin Dan Capuchon. Zaira, yours truly. At si yung sir, si Makoy pala yun. Diyos may inconsiderate sir ha. At yung nagsulat ng kwento ito, ay ako pala! At syempre nag-edit, si Joko Loco. Thank you so much guys. Love you. Iyon. Thank you. Ang gagaling, ano? Oh, napakagaling naman nung kapatid nitong si Marge. Ayan, si Sir. Napaka-inconsiderate. Wala akong pake kung hindi naman emergency yan. Halika, pasok. Ayan. Nakakatuwa. Ang sipag mo eh. Nakasama nyo nga po kami mga kapamilya. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Gwa Popoy. And of course, gorgeous Bea Bea. At syempre, ang lagi namin paalaala, araw-araw, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari mga ka-family, please, stay happy. Wow!